Buksan natin tong bago nating Shopee delivery. Bumili ako ng helmet para kay Vespa. Ayan. Hindi kasi bago yung AGV K1S ko dito kay Ninja. So, eto. It's got delivered. Meron itong kasamang clear lens. Yan. Okay. Lagay muna natin dito yung clear lens. Then, ito yung helmet. It's Ryo RF6V. Yan. Okay. Maganda naman yung pagkaka-package sa kanya. Tagalin natin itong mga bubble wrap muna. So, nakuha ko to sa Moto World. Yan, sa kanilang Shopee page. So, nothing special dito sa kanilang bag. Just like any other bags. Pinakamagandang bag pa rin na nakuha ko would be yung sa AGV K1S. Pero, syempre, mas mahal naman yun. This one, ang SRP nito is 4,000 pesos. Yan. Okay, so ito na siya. RF6V ng Ryo. Parang kakaiba to ah. Parang yung isang tinignan ko ay silver yung lock. This one is black. I don't know. Maybe it's because that's what comes dito sa color na to. So pinili ko yung gray kasi ganito rin yung kulay ng Vespa Sprint 150 ko. Para matchy-matchy. So naka dark lens na siya. And it's a basic classic helmet, no? Yeah. Gusto ko dito kasi mura lang. May mga pinagpipilian din ako before yung MT Harama. Kaya lang nasa 7,000 yung SRP niya. So I don't need another helmet na medyo mahal. I wanted something lang na classic looking pero mura. Tinignan ko rin yung Rook and yung mga iba pang brands, Nomad and all. Pero ito kasi nasukat ko to, maluwag siya. So typically XL ako. Pero kinuha ko large eh. So gusto ko yung fit niya eh, no? Medyo maluwag siya lalo na dito sa bandang bibig. And very low profile. Ay, ayun oh. Silver. Ganun pala to. Tapos black. Weird ah. Hindi ko napansin yun. I don't know kung ganun talaga siya. Pero this is weird. Anyway, wala naman siyang mga gas-gas. So ito yung kanyang mga stickers. ECER22-06. And typically -05. So para sa price point niya ito, I think updated to itong ECE rating na to. Siyempre meron ding medyo maingay lang dito, no? Daanan kasi, but ICC sticker meron din tayo. And then mga vents niya, ito dito lalabas yung hangin. And then couple of more dito sa harap, tsaka dito sa chin. Okay, dito sa kanyang dark lens. Diba? Ganda oh. Very simple. Wala pa tayong pambili ng mga pangmalakasang aray eh. Ayoko nang umaray sa helmet. Okay na ako dito. For now. Alright. Tignan natin yung pag nakataas yung kanyang lens. Yung galaw ng lens, may mga specific locks din siya, and so that's good. So ganito siya kapag nakataas. Malaki yung opening nito. Common for, you know, classic helmets. And then suede yung kanyang finish dito. And then you also have leather dito. And then looking at the bottom part. So
So I have a combination din ng leather suede. Leather. May chin guard din. Okay. And this is double D-ring. Yung kanyang locking mechanism. Which is typical for classic old school helmets. Tsaka sanay na rin ako sa double D-ring eh. Dahil yung AGV K1S ko is also double D-ring. Ayun, kung ayaw mo naman ng double D-ring, may mga nabibili namang converters. Pwede mong lagyan to ng quick release lock. May mga ganun. Pero okay na ako dyan. So this is all black. Ayan. All black na suede. All suede. And isang reason din actually kung bakit ito yung pinili ko is because ito ay intercom ready. May speaker pocket siya dito. I think yung Rook wala eh. So I think it's either Rook or Nomad yung wala. Ayun eh. Tsaka gusto ko talaga dito yung color kasi it matches yung pagka-gray niya sa aking Sprint S or Sprint 150, not the S but Sprint 150. Ayan, meron tayong legit check ng mga cards dito which we will also remove. Ayan. And then if you want to remove yung lens nito, iniikot lang to eh. Ayan. Ikot-ikot lang siya. So madali. Yung iba kasing mga tinignan ko na helmets, kailangan mo pa ng ng tool. Either piso or tornilyo. Screwdriver rather. Yun. So medyo hassle eh. So this ticks all the boxes for me. Price, classic looks, color matches my scooter. So, you know, that's good. Sige, sukat natin to. Good fit. Large talaga eh. Nung sinukat ko kasi sa store yung XL, masyadong malaki na. Gumagalaw na ito. Talagang maluwag yung large niya. So one size down ka dito. Kung ano man yung size mo sa mga LS2, yan. Or AGV. AGV XL ako pero dito L. Ang gusto ko rito, ito oh, maluwag siya oh. Ayan. So, I like that. First time ko kasi magkaroon ng classic na helmet. So, ganito pala siya dito. Sa EGB kasi paturok eh. Ito pa ganun. Very comfortable siya eh. No? Obviously, wind noise. Definitely. I don't think this is going to be a very quiet helmet for its price. Pero for what it offers, tapos meron ka pang clear lens, not bad eh. Sulit itong Rally na to. Ayan yung ating Vespa. Okay. May top box na rin ako. Last week ko lang to nabili. Smoke Royals 45 liters. Kasya yung AGV K1S ko dito. Yung iba kasing mga top boxes, medyo hindi sila ganun kalapad eh. Pero yung AGV kumasya. So that's good. Kaya lang, di bagay yung AGV dito eh. Yan. And then, you know, ito yung ating Smoke Royals. Ito yung kulay nung Vespa natin, di ba? Match na match. That's nice. Oh, di ba? Sheesh.
Classic helmet for a classic scoot. Yan. Diba? Napakaangas. And then, ito, tatanggalin na natin siguro yung AGV natin dito sa box kasi hindi ko na gagamitin tong AGV na to para sa Vespa. Yan. That's our AGV K1S. Lagay muna natin dyan. And then ito, fit check. O, diba? Kasya guys. Perfect. Ang gusto ko dito sa top box na to kaya lang medyo hindi siya ganun ka pagdating sa quality. You get what you pay for. This is a 4,000 pesos top box. So, you know, pwede na. Tsaka, gusto ko rin to kasi classic looking. Hindi lang siya ganun ka waterproof kasi subukan ko na siyang ipa-car wash. May mga tubig na pumapasok dito sa rivets Ayan o. Pero madali namang solusyonan kasi pwede kang bumili ng mga top box cover. Pwede mong balutin yan. No? So, not a big deal. Tsaka mura diba? Ayan. O, diba? Alright, kompleto na yung look natin para kay Vespa Sprint 150. Very nice. Pakita ko na rin pala sa inyo yung helmet naman sa backride. So bumili rin ako no? Pero mura lang din. Kasi for the longest time ito yung ginagamit ng backride Yung freebie ko pa dati sa Click 160 ko. Export. Siyempre best pa diba? Kahit pa paano naman. Pero ito zebra lang. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo. Mga tamang pang mul-mul lang naman to Ayan. Okay. So, kinagustuhan ko talaga dito. Kasya siya. Diyan. Diba? Eto kasi I don't think this fits. What? Does it fit? No. Pang ano lang talaga to. Pang half face. So dyan ka. Ayoko ng half face Ayan. So zebra helmet. Ito 1 plus lang to Tsaka yung backride ko naman may HJC na helmet yun. So kapag long ride pwede niyang gamitin yun. But for mga malalapit lang na rides diba? Tapos, ano rin siya? May full cover din siya. Ayan. Hirap. Okay. Suba. Ayan. Diba? What? Uh-oh. Careful ka dyan. Okay. Ayan. O, diba? Quick release ang kanyang strap. And then brown yung kanyang mga inner foam. Tsaka you get what you pay for. Okay. So bottom line, mas matino pa rin siya sa export. Oh, may extra Oh, go. Sige. Oh my god. Boom. Ayan. Yung lens niya rin, tinted. Diba? So pwede na. May speaker pockets din. Tapos ready din siya sa intercom. So ikakabit ko rin dito yung Freedcon KY Pro. Tapos no issues dito sa ating storage. Fit na fit. Okay, so yun. Yun yung helmet natin for the back ride. Ito naman yung ating helmet. Ito yung pangharabas ko naman na helmet. Geely. Ano ba to? GVRV1. Yan. Actually ito dash 06 din pala to. Ito naman XL pero 60 cm. Ayan o. Ayan.
Okay din to. Half face. I think I got this for mga 3-3 yata ito. Yan. Okay din tong JD actually. Kaya lang, ito dual visor. Pero maingay yung ano niya. Yung visor niya. Umaalog-alog. Ayan. So ito. Ayan. Dual visor. Ayan. Very sporty. So, hindi ko siya feel pagdating sa Vespa. But, kung mag-gym ako or medyo malapit lang, hindi mo kailangan masyadong pumorma, okay naman to. Diba? Pangharabas nga eh. Ayan. Ayan. Ito yung C7 series. C10 yata. So ito, ipapahinga na muna natin dito. Diyan muna kayo.